Magandang araw po. Kadalasan ay tila imposibleng makamit ang iyong mga layunin at pagbutihin ang iyong sarili. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Brianna Wiest na ikaw at ang iyong mga pagkilos na nakakatalo sa sarili ang tanging mga hadlang sa iyong paraan. Ayon kay Wiest, ang self-sabotage ay nangyayari kapag gusto mo ng pagbabago sa iyong sarili, iyong pamumuhay, iyong karera, at ngunit masyadong natatakot na kumilos. Ang panloob na kaguluhan na ito ay nagiging hadlang sa pagitan ng kung ano ang iyong pagkakakilanlan at kung sino ang kailangan mong maging. Sa The Mountain is You, alam ni Wiest na malalampasan mo ang sagabal na ito sa pamamagitan ng pagkilala, pag-unawa, pag-alis sa mga nakasanayang paraan ng pag-ugaling nakasisira sa sarili na nagpapahina sa iyo. Sa buod na ito, tatalakayin ang konsepto ng self-sabotage ni Wiest, pati na rin ang mga paraan para matukoy at madaig ang self-sabotage. Magdaragdag tayo ng payo mula sa iba pang mga self-help na aklat tulad ng Awaken the Giant Within ni Tony Robbins, The Success Principles ni Jack Canfield, at The Willpower Instinct to Wiest ni Kelly McGonigal na mga mungkahi. Ang pagkamit ng layunin ng iyong buhay at pagiging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili ay madalas na tila imposible. Gayunpaman, sa The Mountain is You, ipinaliwanag ni Brianna Wiest na ang tanging pumipigil sa iyo ay ang iyong sarili at ang iyong mga pag-ugali na sumasabotahe sa sarili. Ipinaliwanag ni Wiest na sinasabotahe mo ang sarili mo kapag gusto mo ng pagbabago sa iyong sarili, sa iyong pamumuhay, sa iyong karera, at iba pa, ngunit natatakot kang kumilos. Ang panloob na salungatan ay pumipigil sa iyo na maging ang taong gusto mong maging. Upang masakop ang hangganang ito, maisakatuparan ang iyong katuwiran sa buhay, at maging ang iyong perpektong sarili, sabi ni Wiest na dapat mong makilala ang iyong nagsasagawa ng mga paraan ng pag-ugaling mapanira sa sarili at ang kanilang mga pangunahing driver, alamin kung paano talunin ang mga ito, at pagyamanin ang mga panuntunan na tutulong sa iyo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Si Wiest ay isang smash hit na tagalikha at manunulat na nakasentro sa pagiging hindi makamundong, pangangalaga, kakayahang maunawaan ang mga individual sa kanilang kaibuturan at personal na pag-unlad. Si Wiest ay may degree sa mahusay na komposisyon na may isang menor de edad sa mga pag-aaral sa oryentasyon, at siya ay namahagi ng mga pamagat kasama ang 101 mga papel na makabuluhang magkakaroon ng epekto sa paraan kung saan mo iniisip at reality patungkol sa lahat. Sa pareho, nag-aalok si Wiest ng patnubay kung paano haharapin ang mga paghihirap, tumuklas ng kahulugan, at pangasiwaan ang iyong mga damdamin at kalagayan sa pamamagitan ng pagguhit sa sarili niyang mga personal na karanasan. Nililinaw ng gabay na ito kung paano maisakatuparan ang iyong katuwiran sa buhay at maging ang iyong pinakamainam na sarili sa pamamagitan ng pag-unawa sa ideya ni Wiest tungkol sa mapanirang pag-ugali sa sarili at ang kanyang mga diskarte upang ilikas ito sa pinagmulan nito. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kung ano ang mapanirang pag-ugali sa sarili at pagbibigay kahulugan kung bakit ito gumagana. Susunod, pag-uusapan natin kung paano malalaman kung bakit ka nakikisali sa mga pag-uugaling nakakatalo sa sarili. Panghuli, ngunit hindi bababasa, pag-uusapan natin kung paano lampasan ang pansabotahe sa sarili at bumuo ng mga prinsipyong tutulong sa iyong matupad ang layunin ng iyong buhay at maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Bilang karagdagan, magdaragdag tayo ng mga bagong pananaw mula sa iba pang mga self-help na aklat tulad ng The Willpower Instinct ni Kelly McGonigal, Awaken the Giant Within ni Tony Robbins, at The Success Principles ni Jack Canfield sa payo ni Wiest. Ano ang mapangwasak na pag-ugali? Ayon kay Wiest, ang iyong utak ay nagkakaroon ng mga pag-ugali na sumasabotahe sa sarili sa pagsisikap na protektahan ka mula sa iyong mga takot. Halimbawa, kung natatakot kang mag-isa, maaari mong sabotahe ang iyong sarili sa pamamagitan ng pananatili sa mga mapang-abusong relasyon. Ang diskarte sa pagwawagi sa sarili na hindi kailanman mag-apply para sa mga trabahong talagang gusto mo ay makakatulong sa iyong pagtagumpayan ang iyong takot sa pagkabigo. Sa pag-aakalang natatakot kang masusuklam, maaari kang lumayo sa pangamba na ito gamit ang mapangwasak na diskarte ng pag-aangking ibang tao. Isang maikling tala, ang pananaw ni Jocko Willink sa paksa ay mas malupit kaysa kay Wiest,
na sinasabing ang pagsabotahe sa sarili ay ang pagsisikap ng iyong isip na tulungan kang maiwasan ang mga sitwasyong kinatatakutan mo. Sa Discipline Equivalence Opportunity, sinasang-ayunan ni Willink na kumikilos ng mapanirang paraan. Nang pag-uugali ay nagmumula sa mga takot, gayunpaman, tinatanggap niya na ang mga pangamba na ito ay hindi sa mga pangyayari, gaya ng sabi ni Wiest, ngunit sa halip ay ang mga takot sa gawaing kinakailangan upang manaig sa mga sitwasyong iyon. Kaya, sa pananaw ni Willink, ang mapanirang pag-uugali ay isang uri ng lethargy at isang paraan para sa pagsisikap na huwag gumawa ng nakakagulat, mahirap o mahirap na gawain. Madalas kang magdudulot ng mga kapuspalad na pangamba kapag hindi mo nakuha ang marka sa mental o malalim na mga kakayahan ng ME, na mahalaga upang harapin ang mga mahihirap na lugar. Tinutukoy ni Wiest ang mga kakayahan sa ME bilang ang kakayahang pahalagahan ang sinuman sa mas malalim na antas at lakas ng kaisipan. Halimbawa, kung kulang ka sa kakayahan ng ME para matugunan ang iyong emosyonal na mga pangangailangan ng mag-isa, maaaring matakot kang mag-isa. Kung kulang ka sa ME skill ng self-confidence, baka matakot kang mabigo. Maaari kang matakot na masiraan ng loob sa pagkakataong makaligtaan mo ang marka sa ME kakayahan ng kumpiyansa, at sa gayon ay gusto mo ng pag-apruba sa labas. Ang iba't ibang mga espesyalista ay sumasang-ayon kay Wiest na ang mapangwasak na pag-uugali sa sarili ay madalas na nangyayari kapag ang iyong mga damdamin ay nag-uutos sa iyong pangangatuwiran at hindi mo nakuha ang marka sa kakayahang maunawaan ang sinuman sa isang malalim na antas ng mga kakayahan o mga kakayahan ng ME na mahalaga upang mabawi ang kontrol. Idinagdag nila na ang empatiya, kamalayan, at pakikiramay ay ang mga kasanayang pinakakapakipakinabang sa pag-iwas sa emosyonal na paghijak at pansabotahe sa sarili. Ang mga kakayahang ito ay makabuluhan sa pagsakop sa mapangwasak na pag-ugali dahil pinahihintulutan tayo nitong maunawaan ang ating sarili pati na rin ang ibang tao ng tumpak. Ayon kay Wiest, ang mga kakulangan sa kasanayan sa ME ay kadalasang nangyayari bilang resulta ng mga pangyayari sa buhay na pumigil sa iyo sa pagbuo ng ilang partikular na kasanayan. Halimbawa, maaaring hindi mo nagawang bumuo ng mga kasanayan sa ME tulad ng tiwala sa sarili at pagmamahal sa sarili kung wala ang iyong mga magulang at ipinagkait sa iyo ang pagmamahal at suporta. Pagkatapos nito, malamang na hindi mo na naisin na mapunta muli sa ganoong sitwasyon sa isang relasyon. Isang maikling tala, tinatalakay ni Tony Robbins ang isa pang paraan na maaaring magresulta ang mapanirang pag-uugali sa sarili mula sa isang emosyonal na hindi malusog na nakaraan sa Awaken the Giant Within. Sinabi pa niya na ang mga negatibong karanasan sa nakaraan ay maaaring humantong sa pagbuo ng tinatawag niyang mga asosasyon na may epekto sa kung paano mo nakikita at tumutugon sa mga sitwasyon sa hinaharap. Halimbawa, kung wala kang magulang, maaari mong iugnay ang mga matalik na relasyon sa mga negatibong emosyon dahil sa emosyonal na sakit na naidulot nito sa iyo. Kaya, maaari mong makilahok sa pagsasagawa ng pag-uugaling mapanira sa sarili na pagtataboy sa mga taong nagmamahal sa iyo dahil nangangamba ka na masasaktan ka sa huli. Ayon kay Wiest, ang mga diskarte na ginagamit mo upang maiwasan ang iyong mga takot ay nakakasira sa sarili dahil pinipigilan ka nitong sumulong sa buhay. Sa halip na bumuo ng mga kasanayan sa ME na kinakailangan upang harapin ang mahihirap na sitwasyon na dapat mong gawin upang lumago at matupad ang layunin ng iyong buhay, ginagamit mo ang mga ito bilang saklay. Isang maikling tala, sumasang-ayon si Ryan Holiday sa The Obstacle is the Way na kailangan ng personal na pag-unlad na harapin at pagtagumpayan ang mga mapaghamong pangyayari. Ang Holiday, sa kabilang banda, ay nagpapatuloy ng isang hakbang sa pamamagitan ng pangangatwiran na dapat mong aktibong tanggapin ang mahihirap na kalagayan bilang isang paraan ng personal na paglago. Ang mahihirap na pangyayari ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na maaaring hindi natin natuklasan kung hindi man. Sinabi niya na ang mga trahedya ay nagpipilit sa atin na lumabas sa ating mga comfort zone, ipakita sa atin ang mga bagong pagpipilian para sa ating buhay na maaaring hindi natin naisip noon, ipakita sa atin ang ating mga kalakasan, at tulungan tayong makahanap ng kahulugan sa ating mga buhay. At ang pinakamabisang paraan ng pag-aaral ay sa pamamagitan ng kabiguan o ang proseso ng paggawa ng mga pagkakamali.
Ang pagkabigo ay nag-uudyok sa iyo na tingnan ang mga bagay sa ibang liwanag, at pagyamanin ang mga kaisipang maaaring wala ka sa anumang kaso na isinasaalang-alang. Hakbang-hakbang na mga tagubilin upang talunin ang mapanirang pag-uugali sa sarili. Naiintindihan ni West na mayroong dalawang hakbang patungo sa pagtalo sa mapanirang pag-uugali sa sarili. Tukuyin ang iyong pagsasagawa ng mapanirang sa sarili na pag-uugali na mga paraan ng pag-uugali at ang ME ay kulang kung saan sila nagmula. Ito ay tutulong sa iyo sa paghahanap ng mga hadlang na humahadlang sa iyong paraan ng tagumpay. Pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa ME, tukuyin ang iyong layunin sa buhay at ideal na sarili, at aktibong magtrabaho patungo sa pagkamit ng mga layuning ito ay tutulong sa iyo na madaig ang iyong mga pag-uugali na sumasabotahe sa sarili. Pagkatapos ay tatalakayin namin ang bawat hakbang ng detalyado. Hakbang #1. Tukuyin ang iyong mapangwasak na pag-uugali, mga paraan ng pag-uugali at ang kanilang mga pangunahing driver. Naiintindihan ni West na maaari kang magpasya kung kumikilos ka ng mapanirang sa pamamagitan ng pagkilala sa lahat ng bagay sa iyong buhay na nalulungkot ka at kailangang baguhin. Ang susunod na hakbang ay ang gumawa ng isang listahan ng mga pag-uugali sa pagsasabotahe sa sarili na pumipigil sa iyong gawin ang mga pagbabagong iyon. Isaalang-alang ang senaryo kung saan hindi ka nasisiyahan sa iyong trabaho at nais mong ituloy ang isang karera bilang isang manunulat. Magkagayunman, hindi ka nagkakaroon ng saligan dahil hindi ka pa nagsimulang maghanap ng posisyong bumubuo, ang iyong mapangwasak na pag-ugali ay humihinto. Kunin ito sa papel. Isang maikling tala. Ipinapayo ni Tony Robbins na tumutok sa kung ano ang gusto mo kumpara sa pagtukoy sa mga bagay na hindi mo gusto at sa mga hadlang na pumipigil sa iyong magbago, gaya ng iminumungkahi ni West. Sa Stir the Goliath Inside, sinabi ni Robbins na ang pagkakaroon ng makatwirang ang pag-iisip ng kung ano ang kailangan mo ay mariin na lalapit sa iyong mga pagsusumikap na talunin ang mga hadlang, tulad ng mapanirang pag-uugali sa sarili, magbibigay sa iyo ng natural na inspirasyon, at sa gayon ay gagawin kang magtagumpay. Iminumungkahi ni West na isaalang-alang mo rin kung ang alinman sa mga sumusunod na sitwasyon ay paulit-ulit na tema sa iyong buhay, dahil ang pagsasanay na ito ay maaaring hindi matuklasan ang lahat ng iyong mga pag-uugali na sumasabotahe sa sarili. Kung ipagpalagay na ito ang kaso, ang mga paraan ng pag-uugali na nagpapalaganap sa kanila ay malamang na mga uri ng mapanirang pag-uugali sa sarili. Kulang ka sa dedikasyon na kinakailangan para mapangalagaan ang mga relasyon o makamit ang mga layunin. Nakikilahok ka sa mga koneksyon na may masamang epekto sa iyo. Ang iyong mga aksyon at layunin ay naiimpluwensyahan ng lipunan o ng ibang tao. Bihira kang makipag-ugnayan sa mga tao, data, o mga pangyayari na parang bago. Isama sa iyong listahan ang mga pag-uugaling nakakatalo sa sarili na nag-aambag sa mga temang ito. Ang susunod na hakbang ay kilalanin na ikaw ang may kontrol sa iyong sitwasyon at tanggapin ang responsibilidad para sa iyong pansabotahe sa sarili, kahit na nangangahulugan ito ng pagtigil sa mga relasyon, trabaho, o iba pang mapagkukunan ng seguridad o pagbabago sa iyong pananaw o pag-uugali. Pagtagumpayan ang pansalanta sa sarili sa pamamagitan ng pagkilala at pagmamay-ari ng iyong mga di malusog na gawi. Ang mga eksperto ay sumasang-ayon na ang paghahambing ng iyong mga pattern ng pag-uugali sa mga karaniwang anyo ng pansabotahe sa sarili ay isang mahusay na paraan para sa pagtukoy ng iyong mga pag-uugali sa pagsasabotahe sa sarili, gaya ng iminumungkahi ni West. Nagdagdag sila ng ilang magkakaugnay, ngunit mas hindi malabo na mga epekto ng mapanirang pag-uugali sa sarili. Madalas kang gumamit ng dominasyon o micromanagement. Pumili ka ng mga away o magsimula ng mga away sa mga katrabaho o miyembro ng pamilya. Alinman sa iyong mga layunin ay masyadong mataas o masyadong katamtaman. May posibilidad kang madala sa pamamagitan ng pagsali sa mga ehersisyo tulad ng maling paggamit ng substance o sobrang paggastos. Hindi mo sinusuportahan ang iyong sarili o ipinahayag ang iyong tunay na mga iniisip. Kapag natukoy mo ang iyong mga mapanirang paraan ng pag-uugali, sumasang-ayon ang mga espesyalista kay West na ang susunod na yugto ay kilalanin ang iyong organisasyon sa issue. Idinagdag nila ang rekomendasyon ni West na napansin ang ilang mga diskarte upang tulungan ka sa pagkuha ng responsibilidad para sa mapanirang pag-uugali.
Sa unang lugar, itala ang iyong mga kahila-hilakbot na paraan ng pag-uugali sa isang talaarawan at subaybayan kapag nakikibahagi ka sa mga ito na may layunin na maaari mong makita ang iyong mga halimbawa. Pangalawa, gumawa ng isang pagsasaayos ng aktibidad na tumutukoy sa mga partikular na pagbabago na maaari mong gawin upang ihinto ang iyong pagsasagawa ng mga paraan ng pag-ugaling mapanira sa sarili. Ang mga pagsasanay na ito ay magtutulak sa iyo na makilala na ang iyong mga kakilakilabot na paraan ng pag-uugali ay mga disenyo na maaari mong ihinto. Pagkagumon at pananaabotahe sa sarili. Bagamat panandali ang tinatalakay ni West ang pang-aabuso at pagkagumon sa droga sa The Mountain Issue, hindi niya ito isinasama bilang pangunahing senyales ng pagsabotahe sa sarili. At muli, binibigyang diin ng mga klinisyan at emotional well-being specialist na ang pagtitiwala ay isang napakapangingibabaw at seryosong uri ng pag-ugaling mapanira sa sarili dahil ang mga FIEND ay madalas na walang pakialam sa mga disadvantages ng kanilang mga adiksyon. Ito ay dahil sa katotohanan na ang pagkagumon ay isang kemikal na reaksyon. Ang pagkakaroon ng pag-aayos ng gustong sangkap ay nagreresulta sa pagpapalabas ng mga endorphins at direktang pinasisigla o ginagaya ang mga neurotransmitter na nagiging sanhi ng paglabas ng dopamine ng ating utak. Ito ay nagpapasaya sa atin at hinahayaan tayong lumayo sa masasamang damdamin, kaisipan, at sitwasyon. Tandaan na ang pagkagumon ay sumasaklaw ng higit pa sa alkohol o droga kapag tinutukoy kung maaari kang nakikipaglaban sa pagkagumon. Ipinaliwanag ni Kelly McGonigal sa kanyang aklat na The Willpower Instinct na maaari kang maging gumon sa anumang bagay na nagbibigay sa iyo ng dopamine rush, kabilang ang sex, pagsusugal, teknolohiya, at kahit na ibang tao. Pag-isipan kung makikilala mo ang alinman sa mga sumusunod na pahayag upang makilala ang mga palatandaan ng pagkagumon. Ang sangkap o paggalaw ay naging kritikal sa iyong buhay at araw-araw na mga schedule. Kung wala ito, nakakaramdam ka ng ligaw, hindi mapakali, miserable, o awkward. Gumugugol ka ng mas maraming oras sa pakikilahok sa aktibidad o materyal. Ang sangkap o paggalaw ay nag-alis ng oras sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Kung ang alinman sa mga nabanggit na pahayag ay sumasalamin sa iyo, maaaring ikaw ay nahihirapan sa pagkagumon, dapat itong idagdag sa listahan ng mga aksyong nakakatalo sa sarili na iyong pinagsama-sama sa seksyong ito. Makipag-ugnayan sa National Helpline ng Substance Abuse and Mental Health Services Administration para sa tulong. Mga tagubilin upang matukoy ang iyong psikolohikal na malapit sa mga kakulangan sa tahanan. Sa tuwing nakikilala mo ang iyong mapanirang mga paraan ng pag-uugali, naiintindihan ni West na ang susunod na yugto sa pagsakop sa kanila ay kilalanin ang ME na mga kakulangan na pinanggalingan nila. Gaya ng naunang nabanggit, ang bawat pag-uugali sa pagsasabotahe sa sarili ay nilayon upang itakwil ang isang partikular na takot na nagmumula bilang resulta ng ating kakulangan sa mga kasanayan sa ME. Matututuhan natin ang mga kasanayang kulang sa atin at bawasan ang pangangailangan nating sabotahe sa sarili kapag natukoy natin ang mga ito. Una sa lahat, hatiin ang bawat isa sa mga paraan ng pag-uugaling mapanira sa sarili sa iyong rundown mula sa hakbang #1 at pag-isipan kung bakit mo ito ginagawa. Ang isa sa iyong mga takot ay ang bawat dahilan. Halimbawa, sa pag-aakala na naantala ka sa paggawa ng isang hakbang patungo sa iyong mga layunin, maaaring ito ay sa mga batayan na natatakot kang mabigo. Maaaring natatakot kang mag-isa kung gumugugol ka ng oras sa mga taong nagpapasama sa iyo. Sa pag-aakalang nahihirapan kang tumuon sa mga bagay, maaaring ito ay dahil sa pag-aatubili mong magtiwala sa iyong mga pagpipilian. Isang maikling tala. Pinalawak ni Jack Canfield ang payo ni West sa The Success Principles sa pamamagitan ng pagrerekomenda na, sa halip na i-record lamang ang iyong mga takot, dapat mong partikular na itala kung ano ang iyong kinakatakutan na gawin. Halimbawa, bilang kabaligtaran sa pagtatala na nababalisa ka tungkol sa pagiging malayo sa iba, maging mas malinaw sa pamamagitan ng pagsasama ng kung ano ang iyong ikinababahala sa paggawa ng mag-isa. Marahil ay nag-aalala ka tungkol sa mamuhay na mag-isa, o marahil ay nag-aalala ka tungkol sa pakikitungo sa iyong damdamin ng mag-isa. Kapag itinala mo ang iyong mga takot, idinagdag ang mga ito ang mga detalye,
ay magbibigay sa iyo ng higit pang konteksto upang matukoy ang mga kakulangan sa ME na sumasailalim sa mga ito, na iminumungkahi ni West na gawin mo sa kasunod na hakbang. Susunod, ikonekta ang bawat isa sa iyong mga takot sa isang mental o emosyonal na kasanayan na kakailanganin mo upang madaig ang mga ito upang matukoy ang iyong mga kakulangan sa ME. Kailangan mong palakasin ang iyong tiwala sa sarili, halimbawa, kung gusto mong maalis ang iyong takot na mabigo. Upang mapaglabanan ang isang pangamba tungkol sa pagiging malayo sa lahat, talagang gusto mong pagsikapan ang iyong kapasidad na maging malaya, na maaaring mga hulugan ng pagharap sa kawalang takot, kumpiyansa, at iba't ibang kakayahan upang malayang masiyahan ang iyong nararamdaman. Upang matalo ang isang pagkabalisa sa responsibilidad, talagang gusto mong harapin ang tiwala sa sarili, at walang takot. Isang maikling tala, sa The Wizardry of Reasoning Enormous, tinutukoy ni David J. Schwartz ang 4 na kakayahan na nagpapahintulot sa iyo na mapagtagumpayan ang iyong mga damdamin ng kaba. Ang una ay ang kakayahang mapanatili ang isang magandang pananaw at bitawan ang masasamang karanasan sa nakaraan. Ang kapasidad na umunawa sa ibang tao ay pumapangalawa. Ang kakayahang umunawa at kumilos ayon sa iyong konsensya ay ang pangatlong kasanayan. Pang-4, ang kakayahang mag-isip at kumilos ng may kumpiyansa kahit na hindi mo ito gusto, esensyal. Faking it until you make it, ay isang kasanayan. Malamang nakulang ka ng isa, o higit pa sa mga kasanayang ito kung hahayaan mong ang iyong mga takot ang magdikta sa iyong pag-ugali at pansabotahe sa sarili. Hakbang #2. Palakasin ang iyong mga kakayahang pangkaisipan at emosyonal pagkatapos matukoy ang mga kakulangan sa ME na nagdudulot ng iyong mga pag-ugali sa pagsasabotahe sa sarili. Ipinaliwanag ni West na dapat kang gumawa ng aktibo kung minsan ay hindi komportable na mga hakbang upang malampasan ang mga ito. Ang pag-aaral kung paano epektibong bigyang kahulugan, iproseso, at tumugon sa iyong mga damdamin ang unang hakbang sa pagbuo ng iyong mga kasanayan sa ME. Pagkatapos mong pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa ME, kailangan mong malaman kung sino ang gusto mong maging at kung ano ang layunin ng iyong buhay, pagkatapos ay gumawa ng mga hakbang upang makarating doon. Prioridad 1, ang pakikinig sa iyong intuisyon, ang iyong likas na pag-unawa sa kung paano kumilos, at ang pagkakaiba nito mula sa iyong mga takot ay ang susi sa pagtagumpayan ng iyong mga pag-uugali na sumasabotahe sa sarili, ayon kay West. Ito ay sabatayan na habang ang mga mapanirang paraan ng pag-ugali ay hinihimok ng iyong mga pangamba, ang mga kapakipakinabang na paraan ng pag-ugali ay sa maraming mga kaso na hinimok ng iyong instinct. Ipagpalagay na alam mo kung paano abutin ang iyong instinct, maaari mong sadyang alisin ang mga paraan ng pag-uugaling mapanira sa sarili at palitan sila ng mga aktibidad na nagdudulot ng pagpapabuti at pag-unlad patungo sa mga layunin. Isang maikling tala. Ayon kay West, nakapipinsalang makinig sa iyong mga takot dahil ito ay humahantong sa pansabotahe sa sarili. Si Grant Cardone, sa kabilang banda, ay nangangatuwiran sa The 1-0x rule na ito ay kapakipakinabang na makinig sa iyong mga takot at maaaring maging tulungan ka sa pagkonekta sa iyong intuisyon. Ang pangamba ay maaaring isang senyales na mahusay ka dahil itinutulak mo ang iyong sarili sa labas ng iyong karaniwang hanay ng pamilyar, isang aksyon na sinasabi rin ni West na mahalaga para sa pag-unlad. Bukod pa rito, mas nasanay ka pag-unawa at pagharap sa iyong mga takot, mas malaki ang iyong kapasidad para sa paglago. Kilalanin kung ang iyong mga iniisip o damdamin ay humahantong sa iyo patungo sa isang partikular na aksyon o pag-ugali at maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ito upang sundin ang iyong intuisyon sa halip na ang iyong mga takot. Ipinaliwanag ni West na dahil ang ating mga takot ay mas malakas at mas kitang-kita kaysa sa ating intuisyon, tayo ay madalas na hinihimok ng hindi sinasadya ng mga ito. Kapag sa tingin namin alam namin kung ano ang mangyayari sa hinaharap, mag-alala tungkol sa isang bagay, magpanik. Makaranas ng emosyonal na reaksyon tulad ng galit o paninibugho o pakiramdam na mataas ang adrenaline, ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng isang takot. Sa pag-aakalang ikaw ay hahantong sa pagkilos ayon sa alinman sa mga elementong ito, tumalikod at kilalanin na ang iyong mga damdamin ng kaba ay nagtutulak sa iyo patungo sa mapanirang pag-ugali. Isang maikling tala, sa The Gift of Defect,
Idinagdag ni Bren earthy-colored na ang ating mga damdamin ng kaba ay madalas na nagpapawalang bisa sa ating instinct dahil tayo ay binago upang lumayo sa kahinaan. Sinusubukan nating asahan ang mga resulta at piliin ang hindi gaanong mahirap na opsyon sa halip na bulag na sumunod ang ating banayad na damdamin. Idinagdag ni Brown sa rekomendasyon ni West na ang pagkakaroon ng pananampalataya, ang pagkakaroon ng pag-iisip na magiging maayos ang lahat sa huli, kahit na hindi ka sigurado kung paano yon mangyayari, ay makatutulong sa atin na maiwasan ang pagsunod sa ating mga takot at higit na tumuon sa ating intuisyon. Ayon kay West, ang intuisyon ay ang tahimik, panloob na mga tugon na nakukuha mo kapag naaayon ka sa kasalukuyang sandali, sa kaibahan sa takot. Ang mga tugon na ito ay karaniwang ipinapakita bilang mga sandali ng kalinawan, tulad ng pagtukoy kung natutuwa ka o hindi gusto ang isang bagay, o kapayapaan, halimbawa, kontento, masaya, o inspirasyon. Ang pagtuon sa ngayon sa halip na sa hinaharap ay makakatulong sa iyong kumonekta sa iyong intuisyon. Isaalang-alang kung ano ang iyong nararamdaman ngayon, at kung ano ang iyong reaksyon sa kung ano ang nangyayari ngayon. Halimbawa, kung gumagawa ka ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo, at nagpapadama sa iyo ng kapayapaan, malamang na maghanap ka ng paraan upang gawin ito ng mas madalas. Ang pag-alam kung ano ang nagpapasaya sa iyo, ay maaaring makatulong sa iyo na mahanap ang layunin ng iyong buhay. Sa katulad na paraan, dapat kang gumugol ng mas kaunting oras sa paggawa ng isang bagay kung hindi ka nasisiyahan o hindi nasisiyahan dito. Isang maikling tala, sa 0% mas masaya, binanggit ni Dan Harris ang pagtutok sa kasalukuyang segundo at ang iyong patuloy na damdamin bilang pangangalaga. Ipinaliwanag niya na ang isa pang mahalagang bahagi ng pangangalaga ay ang personal na paghihiwalay, pagkilala sa mga damdamin at sensasyon, gayunpaman hindi sila pinapayagang kontrolin ka. Sa paggawa nito, mauunawaan mo ang mga damdaming nararanasan mo nang hindi pinahihintulutan ang mga ito na sakupin ang iyong mga iniisip at humantong sa pansabotahe sa sarili. #2 Aksyon, talagang alamin at sagutin ang iyong damdamin. Upang bigyang pansin ang iyong mga impulses sa halip na ang iyong mga damdamin ng kaba at umiwas sa mapanirang pag-ugali, si West ay may katuturan na dapat mo ring malaman kung paano talagang unawain at sasagutin ang iyong mga damdamin. Ang mga damdamin, tulad ng kaba o pagkabalisa, ay nag-udyok ng mga pangamba na nagdudulot ng sarili mapanirang pag-ugali. Magkakaroon ka ng isang mas mahusay na pagkakataon na matukoy kung ang mga damdamin na iyong nararanasan ay dulot ng takot o intuisyon kapag natukoy mo ang mga damdamin na iyong nararanasan at naiintindihan kung bakit mo ito nararanasan. Naiintindihan ni West na ang pinakamahalagang yugto sa tumpak na pag-decipher ng iyong nararamdaman ay ang kilalanin kung ano ang iyong nararamdaman at kilalanin ito. Halimbawa, kung sakaling makaramdam ka ng galit, kilalanin ang hilig at hayaang maramdaman mo ito. Kapag sinubukan mong pigilan ang iyong damdamin kumpara sa pagpapahintulot sa kanila na patakbuhin ang kanilang kurso, sila ay bubuo sa loob mo, magpapalala sa iyo, at magdaragdag sa mas maraming paraan ng pag-uugaling mapanira sa sarili. Iminumungkahi ni West na tukuyin mo ang emosyon na iyong nararanasan para matanggap mo ito, ngunit hindi niya eksaktong sinasabi kung paano ito gagawin. Dahil sa kakulangan ng emosyonal na bokabularyo, maraming tao ang nahihirapang tukuyin kung ano ang kanilang nararamdaman o maling pagkilala sa kanilang mga emosyon. Para tiyak na pangalanan ang mga nararamdaman mo para maharap mo talaga ang mga ito, iminumungkahi ng mga espesyalista na palawakin muna ang iyong malapit sa home jargon. Isinasama nito ang pag-iisip kung paano paghiwalayin ang isang hilig tulad ng sama ng loob sa iba't ibang damdamin tulad ng pagkabigo o put. Pangalawa, sa susunod na pagkakataong makaranas ka ng malakas na emosyon, rate ang intensity nito mula 1 hanggang 10. Last but not least, ugaliing isulat ang iyong nararamdaman. Gagawin itong mas madali para sa iyo na makilala sila sa hinaharap. Susunod, alamin kung bakit mo nadarama ang iyong mga emosyon at kung paano i-interpret ang mga ito. Kadalasan, sinasabi sa atin ng ating damdamin kung ano ang kailangan nating gawin. Ayon kay West, kadalasang ipinapakita ng galit kung ano ang mahalaga sa atin at nag-udyok sa atin na kumilos para makamit ito. Kadalasan, ang selos ay tanda ng isang bagay na gusto natin ngunit wala.
Ang pang-aalipusta bilang panuntunan ay nagpapakita na may hindi nasiyahan sa ating pag-asa sa kanila. Karaniwang ipinahihiwatig ng panghihinayang na dati tayong nakaligtaan sa isang bagay. Kapag natuklasan mo kung bakit nakakaramdam ka ng pagkahilig, maaari mong sadyang magpasya ang pinakamahusay na diskarte upang lumayo sa mapanirang pag-ugali at sa pag-iisip ay gumawa ng mga hakbang na gagana sa iyong buhay. Halimbawa, kapag nakaramdam ka ng pang-aalipusta sa isang tao, maaari kang magkaroon ng kapaki-pakinabang na pakikipag-usap sa kanila tungkol sa issue bilang kabaligtaran sa pagkilos na hindi epektibo at pagsira sa iyong relasyon. Sa pag-aakala na ikaw ay nananaghoy pagkatapos ng pagkawala ng isang bukas na posisyon, maaari mong gamitin ang hilig na iyon upang idirekta ka sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bukas na posisyon na tulad ng isang napalampas mo. Hakbang-hakbang na mga tagubilin sa pag-decipher ng mga damdamin. Ang pagpapasya kung bakit mo nararamdaman ang isang partikular na paraan at kung ano ang gagawin tungkol dito ng maayos ay maaaring maging mahirap. Si Tony Robbins, sa kabilang banda, ay nag-aalok ng isang konkretong diskarte sa pagtulong sa iyo sa paggawa nito sa Awaken the Giant Within. Naiintindihan ni Robbins na kapag nakaramdam ka ng isang pesimistikong hilig, gusto mong baguhin ang mga paniniwalang nagpaparamdam sa iyo na ganoon o baguhin ang iyong mga aktibidad upang maiwasan ang madilim na hilig sa susunod. Upang malaman kung ano ang dapat tapusin, tanungin ang iyong sarili, sa halip, ano ang gusto kong maramdaman? Nararamdaman ko ito dahil sa anong paniniwala? Paano ko matutukoy o mapipigilan kung ano ang nagiging sanhi ng paglala na ito? Ano ang maaari kong makuha sa anumang punto mula sa kasalukuyang pangyayari? Halimbawa, kapag inalis ka ng isa pang driver, maaari kang magalit dahil sa isang paniniwala na ang kanilang paraan ng pag-ugali ay dulot ng pagiging makasarili. Ngunit sa halip na pag-isipan ang mga pangangailangan ng ibang driver at bigyan sila ng mas maraming puwang upang sumanib sa iyong lane, maiiwasan mong makaramdam at kumilos ng galit. Ang isang posibleng aral ay ang pakikiramay at pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng iba ay makapipigil sa iyo at sa iba na magalit. #3 Aksyon, kilalanin at isulong ang iyong pinakamainam na buhay. Kapag handa ka ng talunin ang mapangwasak na pag-uugali, sundin ang iyong mga sentido, at talagang sagutin ang iyong nararamdaman, alam ni West na magkakaroon ka ng mga kakayahan sa EMI na mahalaga upang maging iyong pinakamainam na sarili at maisakatuparan ang iyong dahilan sa buhay. Mayroong dalawang mahahalagang yugto sa siklong ito. Una at pangunahin, tukuyin ang iyong layunin, itanong sa iyong sarili kung ano ang gusto mong magawa sa buhay at kung sino ang gusto mong maging. Pangalawa, bumuo ng mga prinsipyo na tutulong sa iyong mga aksyon sa buhay at tutulong sa iyo sa pagkamit ng iyong layunin. Hakbang #1, tukuyin ang iyong pagganyak at iyong pinakamainam na sarili. Ang West ay may katuturan na dapat kang gumawa ng saksak sa dalawang layunin, pagkamit ng iyong misyon sa buhay at maging ang taong gusto mong maging. Ang layunin ng iyong buhay ay higit pa sa iyong libangan o trabaho. Sa halip, ito ay kung saan ang iyong mga regalo at interes ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng lipunan, isang kilusan na nag-udyok at nagbibigay kasiyahan sa iyo, ngunit sa kabilang banda ay isang bagay na maaari mong gawing bokasyon. Ang pinakamakapangyarihan, matagumpay, nilalaman, at produktibong bersyon ng iyong sarili na maaari mong isipin ay ang iyong perpektong sarili. Nag-aalok ang West ng dalawang aktibidad upang tulungan ka sa pagkilala sa iyong dahilan sa buhay at pinakamainam na sarili. Iminumungkahi ni West na sagutin ang mga sumusunod na tanong upang matukoy ang layunin ng iyong buhay. Ano ang handa mong pagtrabahuhan, subukan, o kahit na makaramdam ng pagdurusa? Ano ang gagawin mo bilang isang karera o adhikain kung hindi mo pinapahalagahan ang pag-apruba ng iba? Anong mga kakayahan o hangarin ang nakikita mo sa iyong sarili na regular na ginagawa o madaling dumating sa iyo? Ano ang gagawin mo kung hindi mo kailangang isipin ang tungkol sa trabaho o mga obligasyon sa isang perpektong araw? Anong mga katangian, pagpapahalaga, o kakayahan ang gusto mong maalala ka ng iba? Ang pinaka-epektibong paraan upang makilala ang iyong pagganyak sa buong araw-araw na buhay. Sa The Achievement Standards, sumasang-ayon si Jack Canfield na ang pagkilala sa disenyo ng iyong buhay ay mahalaga sa pakiramdam na nasisiyahan at nagdaragdag ng ilang hakbang patungo sa mga panukala ni West.
Gumawa ng isang listahan ng mga oras sa iyong buhay kung kailan ka pinakakontento. Magpasya kung ang mga pangyayaring ito ay nagbabahagi ng anumang mga katangian, at kung paano ka maaaring gumawa ng isang bokasyon mula sa kanila. Bago ka mamatay, gumawa ng listahan ng 30 bagay na gusto mong maging, 30 bagay na gusto mong magkaroon, at 30 bagay na gusto mong gawin. Ang hakbang na ito ay maaari ring tumulong sa iyo sa pagtugon sa panghuling pagtatanong ni West, ano ang gusto mong maging legacy mo? Upang matiyak na ang iyong layunin sa buhay ay nakakamit kung ano ang gusto mo, isipin ang tungkol sa mga aspeto ng iyong buhay na mahalaga sa iyo at kung paano mo nakikita ang mga ito na umuunlad. Halimbawa, anong uri ng mga relasyon ang gusto mo at ano ang dapat na magkapareho sila? Maaari mo ring isipin ang mga bagay tulad ng pananalapi, paglilibang, at komunidad. Iminumungkahi ni West ang pagmumuni-muni sa iyong sarili sa hinaharap upang matukoy ang iyong perpektong sarili. Una, humanap ng isang tahimik na lugar, umupo na may hawak na panulat at papel, huminga ng ilang malalim upang isentro ang iyong sarili, at palayain ang anumang negatibong damdamin o takot. Isipin ang pinakamataas na bersyon ng iyong sarili na nakaupo sa tapat mo kapag ikaw ay ganap na nakaka-relax. Pagkatapos, bigyang pansin kung paano sila lumilitaw, kumikilos, nagsasalita, at gumagamit ng wika ng katawan upang makipag-usap. Ano ang kanilang isinusuot, ano ang kanilang nararamdaman, at ano ang kanilang ginagawa sa araw-araw. Pagkatapos, bigyang pansin ang pangaral na kailangang ibigay sa iyo ng sarili nitong hinaharap, hindi alintana kung ito ay isang bagay na maaari mong salungatin sa simula. Ang payong ito ay dapat na iangat, maalalahanin, at matulungin. Sa kasalukuyan, isipin ang mga partikular na bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng individual na ito na nagpapahintulot sa kanila na maranasan ang kanilang pagganyak, kung saan sila nakatira, anong trabaho ang kanilang ginagawa, ang mga koneksyon na mayroon sila, ang kanilang pang-araw-araw na gawain, ang kanilang mga hilig, at sa wakas, isipin na binibigyan ka nila ng daan patungo sa buhay na yon, ang kanilang buhay, mga schedule, paraan ng pag-ugali, at mga kakayahan ay kasalukuyang sa iyo. Ang huling hakbang na ito ay maglalagay sa iyo sa isang aktibidad na kaisipan na humihimok sa iyo na ayusin ang mga gawain at paraan ng pag-ugali na mahalaga upang maging iyong pinakamainam na sarili. Sa mga espiritual na komunidad at larangan ng psikolohiya, ang paraan ng future self na nagpapayo sa pagmumuni-muni, pagmamasid, at paghanap ng patnubay mula sa iyong sarili sa hinaharap ay nakakakuha ng traksyon. Gayunpaman, habang lumalaganap ang uso na ito, parami ang napagtatanto na ang diskarte sa kinabukasan sa sarili ay maaaring may depekto dahil maaari itong humantong sa hindi pagpapalakas ng mga saloobin at pag-uugali tungkol sa sariling kasalukuyang sarili. Si Kelly McGonigal ay nagdagdag ng siyentipikong konteksto sa argumentong ito sa The Willpower Instinct. Sinabi niya na ang hinaharap na sarili na pamamaraan ay maaaring hindi epektibo dahil ang mga tao ay madalas na nakakakita ng ibang tao kapag iniisip nila ang kanilang hinaharap na sarili, hindi lamang isang mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili. Nagdudulot ito ng agwat sa pagitan ng kung paano mo nakikita ang iyong sarili at kung paano mo ito naisip. Gayon din, bilang kabaligtaran sa mga kaso ni West, sinabi ni McGonigal na ang pagkakaibang ito ay nagbibigay daan sa iyong lumahok sa mga paraan ng pag-ugali at pagmamaneho ng mga puwersa na kaagad na nagbibigay kasiyahan, katulad ng pag-uugaling mapanira, at higit na ayaw sumali sa mga pagsasanay na tutulong sa iyo na maging iyong pinakamainam na sarili sa mahabang haul. Upang ilayo ang pagkakaibang ito at gawin ang iyong sarili sa hinaharap na isang gumagalaw at nagpapasiglang puwersa, nagdagdag si McGonigal ng 2 hakbang patungo sa pamamaraang kinabukasan sa sarili na binanggit ni West. Gamitin ang naisip na damdamin ng iyong sarili sa hinaharap upang idirekta ang iyong kasalukuyang mga aktibidad. Isipin kung ano ang magiging reaksyon ng iyong sarili sa hinaharap sa isang desisyon sa totoong buhay, tulad ng kung dapat kang tumakbo o manatili sa bahay at manood ng TV, magpapasalamat ba sila o mabibigyang kapangyarihan? O makakaramdam ba sila ng panghihinayang at pagkabigo? Manatiling nakikipag-ugnayan sa iyong sarili sa hinaharap. Inirereseta ni McGonigal ang paggamit ng mga destinasyon, halimbawa, futurism,
upang bumuo ng mga mensahe sa iyong sarili sa hinaharap at temetable ang mga ito na ipapadala sa mga petsa sa hinaharap. Magagawa mong panagutin ang iyong sarili sa pagsasagawa ng mga aksyon at pag-uugali na tutulong sa iyo na maging perpektong bersyon ng iyong sarili na iyong naisip. Hakbang #2. Pagyamanin ang mga panuntunan sa buhay upang matupad ang iyong pagganyak at pinakamainam na sarili. Sa tuwing nakilala mo ang iyong dahilan sa buhay at ang individual na maaaring gusto mong maging, sinabi ni West na dapat kang magpasya sa buhay na makakatulong sa iyong makamit at makasabay sa mga layuning ito. Tinatawag ni West ang mga pamantayang ito. Ang mga alituntuning ito ay dapat na kumakatawan sa mga personal na pangako na pinanghahawakan mo at sa huli ay humuhubog sa iyong buhay. Halimbawa, kung gagawin mong panuntunan na lumayo sa mga taong patuloy na nagpapasama sa iyo, mapapaligiran ka ng mga positibong tao na nagtutulak sa iyo na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Tutulungan ka ng mga alituntunin sa buhay na gumawa ng mahihirap na desisyon at harapin ang mahihirap o nakaka-trigger na mga sitwasyon. Hikayatin ka rin nila na patuloy na magtrabaho patungo sa iyong mga layunin, at tulungan kang malampasan ang mga hadlang na maaaring humadlang sa iyong pumunta sa tamang direksyon. Palagi kang unlad tungo sa pagiging iyong pinakamahusay na sarili kung susundin mo ang iyong mga patakaran. Ang mga pamantayan ay hindi eksakto sa lahat ng oras. Bagamat iminungkahi ni West na gumawa ng mga individual na pamantayan upang idirekta ang iyong mga aktibidad at mga pagpipilian, ang paraan ng pag-iisip ng moral na partikularismo ay nagrerekomenda na hindi ito sa pangkalahatan ang pinakamainam na paraan upang isulong ang kamalayan sa sarili. Ayon sa teorya, ang mga prinsipyo ng moral ay masyadong binary upang tumpak na gabayan ang iyong mga aksyon sa bawat sitwasyon. Ang katotohanang irerekomenda ng iyong mga pamantayan ay habang ang hypothesis ay tahasang tumutukoy sa mga pamantayang moral. Ang isang katulad na mahalagang pahayag ay maaaring ilapat sa West kaso tungkol sa mga pribadong pamantayan. Sa ilang mga kaso magkakaroon ng mga sensitibong subleti at magkakaibang mga pangyayari kung saan ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang isa. Isaalang-alang ang personal na prinsipyong binanggit sa itaas upang putulin ang mga ugnayan sa mga taong nagpapasama sa iyo upang mamuhay ka ng isang masayang buhay na napapaligiran ng mga positibong tao. Bagamat ito ay maaaring isang mahusay na prinsipyo na dapat sundin sa karamihan ng mga sitwasyon, ang pagsunod dito ng walang taros ay maaaring talagang hadlangan ang personal na pag-unlad. Halimbawa, maaaring masama ang pakiramdam mo sa isang tao dahil sa iyong sariling paniniwala, hindi dahil sa isang bagay na mali ang kanilang ginagawa. Sa sitwasyong ito, ang pagputol ng ugnayan sa taong iyon ay maaaring isang anyo ng pansabotahe sa sarili na nagbibigay daan sa iyong ipagpatuloy ang negatibong pinagbabatayan ng paniniwala at magdulot ng higit pang negatibong emosyon sa hinaharap. Sa halip na sundin ang iyong prinsipyo na putulin ang ugnayan sa kanila, marahil ay dapat mong harapin ang pinagbabatayan na paniniwala na nagdudulot sa iyo ng mga negatibong emosyon sa kanilang paligid. Sa huli, ang moral na partikularismo ay nagmumungkahi na dapat mong isaalang-alang ang lahat ng mga nuances ng isang sitwasyon bago bulag na sundin ang iyong mga prinsipyo. Para gumawa ng mga alituntunin sa buhay, inirekomenda ni West ang paggawa ng listahan ng mga bagay na pinahahalagahan mo at talagang pinapahalagahan mo, isang listahan ng mga damdaming gusto mong maranasan ng regular, at isang listahan ng mga bagay na nagpapahirap sa iyo o nagdudulot ng pagkabalisa. Gumawa ng mga panuntunan na tutulong sa iyo na maabot ang mga bagay na pinahahalagahan mo, maranasan ang mga damdaming gusto mo, at pamahalaan ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Halimbawa, kung pinahahalagahan mo ang paglalakbay, nais mong makaramdam ng inspirasyon sa buong buhay mo, makaramdam ng pagkabalisa sa mga isyu sa pananalapi, maaari kang lumikha ng sumusunod na panuntunan sa buhay. Maglalaan ako ng pera bawat buwan para makapaglakbay ako nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pinansyal na pasanin nito. Gumugugol ako ng 1 oras bawat linggo sa pagsasaliksik ng mga lokasyon ng paglalakbay upang makakuha ng inspirasyon at pagyamanin ang aking pagmamahal sa paglalakbay. Sa huli, ipinaliwanag ni West na ang mga panuntunang ito ay dapat na tumutukoy sa bawat bahagi ng iyong buhay na mahalaga sa iyo, maaaring anuman ito mula sa pananalapi hanggang sa pagpapaunlad ng kasanayan, mga relasyon,
pagbuo ng karera, komunikasyon, at iba pa. Karamihan sa mga prinsipyo ay hindi magreresulta sa agarang kasiyahan, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay magbibigay ng landas sa pagkamit ng iyong layunin sa buhay at perpektong sarili. Paano gumawa ng mga prinsipyo na gumagana? Sa Dare to Lead, sumasang-ayon si Bren Brown kay West na ang iyong mga prinsipyo ay dapat na nakabatay sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo at inilapat sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Nagdagdag siya ng ilang rekomendasyon na maaaring makadagdag sa payo ni West at gawing mas epektibo at naaksyonan ang iyong mga prinsipyo. Pagkatapos gawin ang iyong listahan ng mga halaga, ipinapayo ni Brown na piliin ang 2 pinakamahalagang item sa iyong listahan at unahin ang mga ito. Ito ay kinakailangan dahil ang pagkakaroon ng masyadong maraming mga halaga ay maaaring maghigpit sa iyong kakayahan na mangako sa mga bagay na pinakamahalaga. Maaari mong ilapat ito sa mga rekomendasyon ni West sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa 2 item sa iyong listahan ng mga halaga na pinaka-epektibong magbubunga ng mga damdamin at pamahalaan ang mga pagkabalisa na iyong pinagsama-sama sa iyong iba pang mga listahan. Pagkatapos, tiyaking kinakatawan ang 2 halagang ito sa bawat prinsipyong iyong gagawin. Susunod, inirekomenda ni Brown na gawing naaksyonan ang mga prinsipyong ito sa pamamagitan ng brainstorming kung paano mo maipapatupad ang mga ito sa totoong buhay. Una, magkumpile ng isang listahan ng mga aksyon na sumusuporta sa iyong mga prinsipyo. Halimbawa, kung ang iyong prinsipyo ay magtabi ng pera sa paglalakbay, maaari mong basahin ang tungkol sa pamumuhunan o lumikha ng isang pondo sa paglalakbay. Susunod, magkumpile ng listahan ng mga pag-uugali na labag sa iyong mga prinsipyo at dapat mong iwasan. Halimbawa, huwag kunin mula sa iyong pondo sa paglalakbay upang magbayad para sa mga bakasyon sa katapusan ng linggo kung ang iyong tunay na prioridad ay isang buwang paglalakbay sa ibang bansa. Sa wakas, alalahanin ang isang sandali noong namuhay ka ayon sa iyong prinsipyo. Ito ay mag-uudyok sa iyo at magpapaalala sa iyo kung ano ang dapat pagsikapan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.